Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Beth Lopez, nagtatrabaho bilang isang caregiver dito sa Milan. Ako po ay isang COVID survivor. Ang mga sintomas na aking naramdaman ay unang-una ang sobrang pagkapaguran. Pangalawa, yung confusion, nalilito ako. Let's say, sasakay ako sa ganitong bus, iba palang bus ang aking nasasakyan. Pagkatapos ay kunting ubo. Pero hindi ko ito tiningnan kasi meron akong reflux. So, after that, nawalan ako ng panglasa. Pagkatapos, ang pinakahuli ay nagkaroon na ako ng lagnat na tumataas siya, bumababa siya. Yun ang huling sintomas na naramdaman ko. Posibleng nakuha ko siya sa aking pagbabiyahe dahil continue akong nagtatrabaho. O doon din sa aking matandang alaga ko kasi una sa lahat, nagkaroon ng lagnat at saka ubo yung kanyang anak. Siyempre doon sila kumakain. Pagkatapos, 3 kami sa bahay na nagtatrabaho sa kanya at meron pang nagdi-deliver ng oxygen. So, hindi ko siya mapinpoint kung saan talaga. Pero ang aking matandang inaalagaan is namatay ng COVID. Nung naramdaman ko na yung mga sintomas na yun, tinawagan ko yung aking mediko. Pero hindi ko naman nakontak. Tapos, nag-collapse ako ng unang beses. Hindi ko rin pinansin. Yung pangalawa kong pagka-collapse, nakita na ako ng aking kasamahan sa bahay. So, siya na yung tumawag ng tulong at sa awa naman ng Diyos, may tumugon naman at tinawagan ako ng ambulansya at dinala ako sa hospital. Nung dumating na kami sa emergency, 20 minutes pa ako bago makapasok kasi kinunan pa ako ng lahat ng mga data. After that, naghahanap sila ng mga oxygen kasi nakaubusan ng oxygen ng panahon na yon. Tapos dinala ako doon sa isang room na parang nasa Star Trek film ka, lahat ay naka-astronaut ang mga suot. Fully geared sila lahat. Pagkatapos noon, doon na sinabi sa akin na kailangan tawagan ko yung aking pamilya dahil baka matatagalan akong makalabas doon o kaya hindi na ako makakalabas. So ako, hindi ko inisip yun. Sa time na yun, talagang hindi ko inisip ang aking pamilya. Ang ginawa ko, binigay ko na lang yung number ng consulate. Pagkatapos, naglahat sila, kumuha sila ng mga dugo, lahat ng examen ay ginawa nila sa akin, nagswero, at nakahilata lang ako ng ganun. So parang sinedate pa rin nila ako kasi nakatulog ako, hindi ko na alam kung ano na yung ginawa sa akin pang iba. Nung nagising ako sa area na yun, puno-puno ako ng luha kasi parang doon ako nagkaroon ng flashbacks doon sa aking mga anak. Na para bang nakikita ko sila nung mga maliliit pa sila. So, doon nag-ano na kailangan pala doon ko nasabing kailangan umuwi na ako kasi kailangan ako ng pamilya ko. Doon sa ICU ay nagstay ako doon ng 20 days. Doon lahat ay ginawa nila, yung lahat na medications, ginawa nila, na-CT scan ako, na 2D echo ako every other day doon sa aking pulmon kasi yun ang talagang inatake sa akin, na severe pulmonity ako, severe pneumonia ang nangyari sa akin. Tapos, may mga parating doktor na pumupuntang, minsan 5 doktor na mga specialist ang pumupunta. At doon ako binigyan ng isang gamot na sabi sa akin, yun ang makakapaglabas sa akin ng mabilis doon sa aking invasive ventilator. Kasi inilagay, imbes na intubate ako, sa awa naman ng Diyos, nilagyan ako ng ventilator. Sa awa naman ng Diyos, after 5 days, unti-unti na nila akong nilalabas. Kasi ang sabi nga, yun daw yung gamot na yun is 4 lang na hospital ang meron dito sa Milan. So, blessed na blessed ako dahil isa ko sa nagiging recipient doon sa gamot na yun.
Tapos, yun, mababait naman ang mga nurses at mga doctors at lahat ng gamot at lahat na posibleng treatment ay ginawa nila sa akin. Yun, at ako'y nagpapasalamat sa kanila kasi sinasabi ko sila yung aking Angeli Custodes Hospital. Bali, 20 days ako talaga doon sa hospital, doon sa ICU. Pero doon sa 20 days na iyon, 15 days akong naka-ventilator. Tapos after 1 week, pinayagan na ako ng mga doctors na makipag-communicate sa aking pamilya through sa mga video calls. So, nakakausap ko sila, nakikita ko sila, nakakamusta nila ako, at nagkaroon ako ng moral support dahil sa kanilang mga tawag. Tapos yung mga friends ko naman, tumatawag din at nagte-text din. After that, after ng 20 days sa ICU, dinala ko sa isang Casa de Cura. Kasi dapat sa bahay na ako uuwi, pero dahil wala akong sariling kubeta at kwarto, hinanapan nila ako ng place na makapag-quarantine ako na peaceful, gano'n. So dinala ako doon sa Pavia. 9 days ako doon. Continuous yung aking pagpapahinga. Pero 3 days lang yung gamot na ibinigay sa akin nung pumunta na ako doon sa Pavia. So, ibig sabihin, ang virus sa akin ay nawawala na siya. Kasi ang binibigay na lang sa akin yung mga gamot na, ordinaryong gamot na ininom ko. After ng 9 days, tinanong ulit ako kung pwede na ako, kasi tinanggal na yung oxygen sa akin doon eh. Kung pwede na akong umuwi sa bahay. Sabi ko, hindi pa ako pwede dahil wala nga akong sariling kwarto at kubeta. So, dinala ulit nila ako sa isang hospital. At doon ako nagpatuloy ng nagpapagaling, nagpapalakas, gano'n. Sa 9 days na yon, after 5 days ako doon, binigyan na nila ako ng first na swab test. So, sa awa naman ng Diyos, sa tutuwa-tuwa ko is negative siya kaagad. Negative kaagad yun. Akalain mo, 3 kaming sabay-sabay na kumuha ng test. Ako lang isa ang negative. After 4 days ulit, binigyan ulit ako ng second swab test. Masakit pala yung swab test kasi sa lalamunan, sa ilong, tinutusok yung ilong mo hanggang dun sa dulo-dulo. So, yun ang masakit. Pero, sabi ko nga sa inyo, itinaas ko lahat sa Diyos, kaya hindi ko nararamdaman yung ganong mga sakit. So, after 2 days, lumabas yung second swab test ko. At, thanks Lord, negative ulit siya. So, nagkaroon ako ng 2 consecutive negative swab test. Ngayon, nung lumabas na yung test, sabi na sa akin ng doktor, pwede na raw ako umuwi. Sabi ko, hindi pa pwede. Sabi niya, sumakay ka na ng train. Sabi ko, hindi pwede kasi nagkaroon ako ng mga muscle ko, nawalan ako ng muscle, mahirap akong, ibig sabihin mahina pa yung aking katawan. So, tapos nag-provide sila ng ambulansya para ihatid ako sa bahay after 3 days after 4 days pala nung aking negative swab test. So, ibig sabihin kasi sabi nila, you are, na daw ako, yung magaling na ako. Magaling na ako. So, umuwi ako sa bahay. Pero doon sa kanilang discharge note, nakalagay pa rin na kailangan pag-uwi ko sa bahay is mag-observe pa rin ako noong necessary measures. So, nag-quarantine pa rin ako ng 14 days. So, doon sa 20 days plus 18 days plus 14 days, yun lahat yung time ng aking ginugol sa pagpapagaling sa COVID. Hindi ako lumalabas ng bahay kasi kinukontrol pa ako ng social welfare. Tinatawagan nila ako kung nasa bahay lang ako, kung paano. Tapos yung sa pagkain ko, tumatawag ako sa Red Cross, dinadala naman ako. Tsaka salamat naman sa Diyos at ang aking mga kasamaan sa bahay, mga bababait naman sila. So sinasalinan nila ako dun sa kanilang pagkain. Pero ako, nagte-take measures pa rin ako na pagka pumunta ako sa kubeta, nagsasanitize ako dun sa aking nahahawakan, nagsasanitize ako sa kusina,
At saka nagmamaskara pa rin ako nung 14 days na yon. So, sa awa naman ng Diyos, tuloy-tuloy yung aking pagaling. Hindi naman ako nagkaroon ng kahit ano pa mang sintomas noong nasa bahay na ako. Ang aking ginawa para malabanan ko itong bagsik na virus na ito ay una sa lahat ay tinaas ko sa Diyos ang aking buhay. Yun ang aking unang ginawa. Tapos isinet ko yung aking pag-iisip na kung ako man ay mamamatay sa virus na ito, ay mamamatay ako mag-isa. So hindi ko inisip yung aking pamilya. So nag-concentrate ako sa sarili ko na kailangan gumaling ako at kailangan magiging positive ang pag-iisip. Kasi itong virus na pala ito, pagka ikaw ay negative ang iyong pag-iisip, kakainin ka niya. So, yun ang panlaban. Yun ang panlaban. Pagkatapos noon, siguro dahil doon sa mga kinakain ko, kasi wala naman ako talagang sakit na talagang mabigat. Na halimbawa, let's say, diabetes, mga minor lang. So, healthy eating habits. Kasi siyempre yung kinakain natin nakakapag doon sa immune system natin. So iyon ang medyo mabagal lang ang paggaling, pero sa awa ng Diyos ay gumaling. So yun ang ginawa ko. Positive thinking, healthy eating habits, at lalo sa lahat ang malakas na pananampalataya sa Diyos. Natin alam kung kailan siya aatake sa atin. So, ang ating gagawin ay kailangan magiging positive thinker tayo. Huwag tayong masyadong matakot dahil minsan namamatay pa tayo sa takot kaysa sa virus. Pagkatapos, manalig tayo ng husto sa Diyos dahil tayo hindi natin alam labanan ang virus na ito. Sa ngayon, kahit yung mga doktor, hindi nila alam kung paano gamutin ang mga may sakit nito. So, pati sila man ay nananalig na rin at humihingi ng dasal para mapuksa ang virus na ito. Pagkatapos, kailangan, siyempre, ang lahat ng gobyerno ay nagkaroon ng mga regulasyon. Marunong tayo sanang sumunod sa lahat ng regulasyon na ibinibigay sa atin ng gobyerno. Kasi, wag sana tayong magiging matigas ang ulo dahil ang regulasyon na ito ay hindi naman para lang sa gobyerno. Ito ay para sa atin, para sa ating kapwa, upang sa ganun manatili nating mababa ang mga cases ng COVID na ito. Ang panghuli po ay wag sana nating i-discriminate yung nagkasakit na mga COVID o mga COVID survivor. Kasi isipin na lang natin, kung kayo kaya ang nagkasakit ng COVID, ano kaya ang pakiramdam niyo kung kayo ay i-discriminate ng kapwa niyo? So, yun lang po ang aking masasabi. Sa huli po, ako po'y taus-pusong nagpapasalamat sa lahat na taong nagiging instrumento upang ako ay bumalik sa buhay na ito. Ako po'y nagpapasalamat sa aming kapilano na siyang nagbibigay sa akin ng spiritual support sa aking mga dinanas. Sa Polo OWA staff na siyang sumusubaybay sa aking kalagayan, sa aking minamahal na akli, na kahit yung presidente ay nagme-message sa akin at sa lahat ng direktibo ng Akli Golf, na nagbibigay sa akin ng mga moral support, sa aking pamilya na buong puso, kahit sila ay malayo, hindi sila nagsasawang magbibigay ng moral support. Sa lahat ng aking mga kaibigan na nag-aalay ng kanilang mga prayers upang ako ay makarecover ng mabilis, sa aking mga kapatid, sa lahat ng aking kamag-anakan, at lalong-lalong sa lahat, ang mga nurses, ang mga doctors, ang lahat ng mga medical staff sa hospital kung saan ako dinala.
huli at lalong sa lahat, ang Panginoong Diyos kasi hindi niya ako pinabayaan hanggang sa ako'y gumaling. Maraming salamat sa inyong lahat.